Kabanata 571. Pinilit ni Lily ang isang ngiti at nagbuhos ng tubig para kay Samantha. Mahal, anong problema? Tanong ni Samantha matapos niyang mapansin ang maasim na mukha ni Lily. Nataranta si Samantha kung bakit nagalit si Lily sa nakaraang mga araw. Hindi na ito may tago ni Lily. Niyakap niya si Samantha at umiyak, "Ina, ano ang gagawin ko?" Natigilan si Samantha. Tinapik niya ang balikat ni Lily at tinanong, "Mahal, anong nangyari? Sabihin mo sa akin." "Ina, Daryl. Pinakasalan niya si Yvonne." Hindi balak ni Lily na sabihin ito kay Samantha, ngunit sa sobrang pakiramdam niya ay sobrang nabigla siya. Ibinuhos niya ang lahat ng nangyari. "Ano?" Agad na nagbago ang mukha ni Samantha. Itinapon niya ang kanyang pitaka sa sopa at sinaway, "Daryl, ang walang kwentang lalaking iyon. Ang pagkain sa aking pamilya sa loob ng 3 taon, na nakatira sa mansyon ng aking pamilya, at ang aking anak na babae ay pinagtrato pa rin siya. Paano siya naglakas loob na makahanap ng ibang babae sa labas? At si Yvonne, anak na babae ng iyong pamilya. Gaano siya kahihiyang?" Sa Donghai City, lahat ay nagnanais na bumuo ng isang relasyon kay Yvonne. Ang pamilyang Yang ay nasa anti-gang negosyo. Mas madalas kaysa sa hindi, ang mga piling lipunan ay laging nakakakuha ng mga anti-gang regalo. Nais din ni Samantha na magkaroon ng relasyon kay Yvonne. Gayunpaman, kahit na sino siya, walang sino man ang maaaring manakot sa kanyang anak na babae. Upang kuskusin ang asin sa sugat, si Yvonne ay nanatili sa kanyang mansyon. Gaano katawa iyon? Galit na galit si Samantha nang tumingin siya kay Lily. "Sinabi ko na sa iyo na hiwalayan mo ang walang kwentang lalaking iyon noong matagal ng oras upang makahanap ng mas mabuting lalaki. Tumanggi kang makinig. Pinilit mong makasama ang isang walang kwentang tao." Galit na kumadyot si Samantha sa taas. "Akala ko si Miss Young ay isang disenteng tao kanina. Ngayon alam ko kung gaano siya kamura. Alam niyang ang walang kwenta ay ikinasal. Paano niya siya kinukulit at ngayon manatili sa mansyon ko?" Mabilis na pinigilan ni Lily si Samantha. "Huminahon ka, inay. Wala pa ring malay si Yvonne." Grabe ang pakiramdam ni Lily, ngunit nais lamang niyang ibahagi ang kanyang nararamdaman sa kanyang ina, at hindi palayasin si Yvonne. Si Samantha ay nagtutuya at nanginginig. "Mahal, bakit mo pinapahalagahan si Yvonne? May mali ba sa isip mo? Wala lang siyang malay, hindi namatay. Dapat lamang siyang manatiling walang malay sa kanyang sariling tahanan. Ano ang ginagawa niya sa aming tahanan?" Tinulak ni Samantha si Lily at sumugod sa silid ni Daryl. Bang! Malawak na bumukas ang pinto ng silid. Humiga si Yvonne sa kama. Sumigaw si Samantha, "Ikaw na walang kahihiyang babae, umalis ka rito." Kinuha ni Samantha ang kanyang cellphone at nagdayal ng numero ng kaibigan. Plano niyang ipauwi kay Yvonne. Sa parehong oras, nais niyang tanungin si Kingston kung paano niya pinalaki ang gayong anak na babae. Matapos ang kanyang tawag, nakita ni Samantha ang 3 mga karayom ng pilak sa braso ni Yvonne at tinanggal ito ng walang pag-iisipan. Ang mga ito ay magiging isang abala kapag inayos niya na ilipat siya sa kotse. Itinapon niya ang mga karayom na pilak at lumabas ng silid. "Mahal, hindi mo na kailangang isipin ito," panatag niya kay Lily. "Darating ang kaibigan ko at ibabalik ko ang babaeng ito sa pamilyang Yang. Bukod dito, dapat mong hiwalayan si Daryl sa oras na ito. Kung hindi, huwag kang abala sa pagtawag sa akin ng iyong ina." Galit na galit si Samantha. Gaano katapangan ang walang kabuluhang Daryl na ito na magdala ng ibang babae sa aking tahanan. Hindi mo dapat binubuli si Lily. Naisip ni Samantha. Kabanata 572. "Ma, itigil mo na ang pagsabi niyan," bulong ni Lily. "Bakit ako titigil? Si Yvonne ay mula sa isang kilalang pamilya sa Donghai City. Paano siya magiging mura?" Si Samantha ay nagpatuloy, "Napakarami niyang mga tagahanga, ngunit kinailangan niyang magnakaw ng asawa ng iba. Gaano kamura?" Si Samantha ay nagtungo sa ligtas at hinukay ang mga sertipiko ng kasal ni Lily, mga card sa pagkakakilanlan, at maraming iba pang mga dokumento. Inihagis niya ang mga ito sa sopa at umungot, "Nagdidiborsyo ka, naririnig mo ba ako? Ipapahayag kung gaano kamura si Yvonne sa buong Donghai City, ipaalam sa kanila kung gaano siya kabababa." Hinay pa ni Samantha ang kanyang pang-itaas.
Naupo siya sa sopa, tumawid sa kanyang mga paa, at patuloy na pinagalitan si Lily. Nagkaroon ng malay si Yvonne habang nasa silid siya ni Daryl. Naririnig niya ng malinaw ang pag-uusap nina Samantha at Lily. Dati, inilagay ni Yvette ang mga karayom na pilak sa braso ni Yvonne upang pahabain ang kanyang buhay. Ipinaliwanag niya nagigising si Yvonne sa sandaling natanggal sila. Babalik siya sa dati niyang kalagayan, at makakaya niya lamang mabuhay pa ng 3 oras. Nang matanggal ang mga karayom na pilak, mapatla at mahina si Yvonne. Halos maiyak si Yvonne nang marinig ang usapan sa labas ng silid. Hindi pa siya pinintasan sa ganoong paraan sa kanyang buong buhay. Gayunpaman, lahat ng iyon ay hindi na mahalaga. Maaari lamang siyang mabuhay ng isa pang 3 oras. Nakaramdam ng salungatan si Yvonne. Ang nais lang niya ay makita si Daryl sa huling pagkakataon. Pagkaraan ng ilang pag-iisip, kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Daryl. Tumulo ang luha sa pisngi niya na parang batis. Sa kabilang banda, pinangunahan ni Daryl at Dax ang mga miyembro ng Elysium Gate sa ilalim ng Kunlun Mountain. Matyaga na naghintay si Daryl doon upang obserbahan ang sitwasyon sa halip na sumugod sa bundok. Tulad ng plano, hihintayin nila ang pagdating ni Chester kasama ang mga miyembro ng Eternal Life Palace Sect. Saka lamang nila atake ng sektang Kunlun. Habang naghihintay ng tahimik, nagbiro si Dax. Derry, mula kailan mo napanalunan ang puso ni Yvonne? Hindi ko alam. Sa totoo lang, sino ang mas mahalaga sa iyo? Si Lily o Yvonne? Tuliro si Dax. Parehong sina Lily at Yvonne ay tanyag na mga diyosa ng Donghai City. Mapait na ngumiti si Derry at umiling. This is. She asterisk T. Bakit ko sasabihin sa iyo? Tinanong ni Daryl, kailan ka naging busybody? Pagsasalita pa lang niya ay tumunog ang cellphone ni Daryl. Tahimik ang lahat sa kagubatan habang naghihintay ang lahat. Nagulat ang ringtone ng cellphone sa kanila. Ang awkward naman. Inabot agad ni Daryl ang kanyang cellphone na akala niya si Chester iyon. Hindi iyon maaaring maging tama. Ang distansya sa pagitan ng Eternal Life Island at Kunlun Mountain ay ilang libong milya. Paano na dumating si Chester? Tumingin si Daryl sa kanyang cellphone at laking gulat niya nang makita ang pangalan sa screen. Si Yvonne yun. Yvonne. Nagsimulang umiikot ang ulo ni Daryl, at nanginginig ang kanyang katawan. Sinagot niya ang tawag. Yvonne, ikaw. Bago pa siya matapos, nagsalita si Yvonne. Daryl, nasaan ka? Gising na ako. Pinilit ni Yvonne ang isang ngiti upang maging masaya siya. Nagpanik si Daryl na parabang tinamaan siya ng kidlat. Pulang-pula ang kanyang mga mata habang nag-aalala ng pag-aalala. Yvonne, anong nangyari? Ano ang nangyayari? Sabihin mo sa akin, sino ang nagtanggal ng karayom na pilak? Kabanata 573. Sa kabilang dulo, ang luha ni Yvonne ay napuno ng luha. Hindi siya sumigaw ng malakas, nag-aalala na mawawalan ng pag-asa si Daryl. Pinatuyo niya ang luha niya at nagkunwaring kalmado. Daryl, marahil ito ang kapalaran. Parehas kaming nakatadhana na hindi magkasama. Hindi mo kailangang malungkot, papauwiin ako. Nasaan ka? I miss you. Maaari ka bang makasama rito sa huling mga oras? Hindi. Bumagsak si Daryl nang marinig iyon. Hindi niya mapigilan ang luha niya. Yvonne, hindi kita hahayaang mamatay. Huwag kailanman. Bawal kang mamatay. Sigaw ni Daryl. Hintayin mo ako, Yvonne. Kailangan mo akong hintayin. Slam. Ibinaba ni Daryl ang cellphone na may mata na may dugo. Daryl, anong problema? Kumunat ang noo ni Dax at tinanong. Bakit magiging biglang emosyonal si Daryl nang bigla? Mahigpit na kinuyom ni Daryl ang kamao at sumagot sa paos na boses. Natanggal ang mga karayom na pilak ni Yvonne. Malakas na sigaw ni Daryl. Dax, ano ang gagawin ko? 3 oras lamang ang mabubuhay ni Yvonne. Ano ang gagawin ko? Hindi mapigil ang damaloy ang luha niya. Hindi pa siya nakaramdam ng ganon kaila-hilakbot sa loob ng higit 20 taon ng kanyang buhay. Hindi pa siya naging gaanong walang magawa. Ano? Pansamantalang natigilan si Dax at pinigilan ng mahigpit ang kamao. Sinabi sa kanya ni Daryl kanina na si Yvonne ay pansamantalang nanatili sa tulong ng mga karayom na pilak na hindi dapat alisin. Tinawag ni Dax si Chester sa gulat. Kapatid Chester, nasaan ka? Tanong niya kaagad pagkatapos makakonekta ang tawag.
Darating din kami sa isa pang oras, sagot ni Chester. Dax, manatili kay Daryl at hintayin ako. Ano? Isa pang oras. Kapatid Chester, huli na, sagot ni Dax. Nakita niya si Daryl na umiiyak nang walang magawa. Kapatid Chester, kung kami ni Daryl ay namamatay sa Kunlun Mountain, mangyaring tumulong upang mapangalagaan ang aming mga pamilya. Sigaw ni Dax. Kaagad pagkatapos niyang magsalita, tumayo si Dax at umungal, lahat ng mga miyembro ng Elysium Gate. Ako ang iyong sect master. At ang iyong pinakamahusay na kapatid. Lahat, sundan ako upang sirain ang Kunlun Mountain at makuha ang Phoenix Field. Tinaas ni Dax ang kanyang palakol at umungal. Pinangunahan niya ang mga kasapi sa Kunlun Mountain. Dax. Sigaw ni Daryl. Mayroong 10,000 ng mga miyembro ng Kunlun na nasa bundok. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay mas marami sa bilang. Pula ang mukha ni Daryl habang sumulyap sa likuran ni Dax. Kinakabahan siya at nagpapasalamat. Si Dax ay talagang mabuting kapatid sa kanya. Swish. Ang blood-drinking sword ay lumitaw sa kamay ni Daryl. Atakihin. Sigaw ni Daryl at sinisingil ang Kunlun Mountain. Kabanata 574. Ang Kunlun Mountain ay tanyag dahil sa sektang Kunlun. Kunlun sect ang isa sa mga miyembro ng 6 na sekta ay naruroon sa loob ng ilang libong taon. Nagayos sila ng hindi mabilang na mga makapangyarihang at piling tao. Ang Kunlun Mountain ay isa ring kayamanan. Sinipsip nito ang enerhiya mula sa kalangitan at lupa, na gumagawa ng maraming natatanging sandata. Ang Pure Jade Kunlun Fan, Devil Slaying Blade, at Devil Trap Ring ay ilan sa mga espesyal na sandata na nilikha sa Kunlun Mountain. Ang mga miyembro ng Kunlun ay nasa buong mundo. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Lahat sila ay naglakbay upang magsaka. Halos 30,000 sa kanila ang nanatili upang protektahan ang bundok, sila ay nagbabantay sa pangunahing pasukan sa bundok. Ang lahat sa kanila ay nagtipon sa paligid upang makipag-chat. Bagaman ang kanilang gawain ay protektahan ang pasukan, walang sino man ang aakyat sa bundok para sa gulo. Kapatid, sigaw ng isang miyembro ng henerasyon ng kabataan. Ang ibang taong ngumunguya sa damuhan ay inis matapos na magambala. Ano ito? Kapatid, sa palagay ko naninangil ang mga tao sa burol. Kalokohan. Sino ang maglakas loob na umakyat dito? Pareho silang tumingin sa burol at laking gulat nang makita ang ilang libong tao na tumatakbo sa burol na gumagamit ng sandata. Kabilang sa mga ito, may isang taong may hawak na isang malaking bandila. Ito ang siyam na flag ng katarungan ng Dragons. Ay hindi, darating ang Elysium Gate. Sigaw ng miyembro ng Kunlun, nagsimulang pawis. Mabilis niyang hinaipa ng malakas ang sungay hanggat makakaya niya. Sumenyas ang sungay ng emerhensya at lahat ng mga miyembro ng Kunlun ay dapat magtipon ng sabay-sabay. Gulo, gulo, sigaw nila. Di nagtagal, lahat ng 30,000 sa kanila ay nagtipon-tipon sa pagbabantay, hawak ang kanilang mga sandata. Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay mas mababa lamang sa 100 metro ang layo. Atakihin. Umungal si Dax habang pinamunuan niya ang grupo at nag-charge patungo sa karamihan ng tao, kumakaway sa kanyang palakol. Sa likod ng Dax, hawak ni Daryl ang blood-drinking sword, at pinangunahan nila ang ilang libong mga miyembro ng Elysium Gate. Atakihin. 12 ng mga miyembro ng Kunlun sa mga frontline ay nahulog patay, nabasa sa dugo. Wala silang oras sa makareact. Paano ka naglakas loob na makagambala sa sektang Kunlun? Mamatay kayong lahat. Ang isa sa mga nakatatanda ay sumigaw ng walang takot nang makita niya na kaunting libo lamang sila. Tinawayan niya ang kanyang kamay at in-order, mga miyembro ng Kunlun, umayos ka. Patayin silang lahat. Singil. Sa isang iglap, 10,000 ng mga miyembro ng Kunlun ang nagsisingil ng pasulong. Pinunit ni Daryl ang kanyang shirt upang ibalot sa kanyang kamay ang blood-drinking sword. Nag-alala siya na baka mawala ang espada mula sa pagkakahawak niya. Sinangil niya ang mga kasapi sa Kunlun na nasa harap niya at pinatay ang sinumang pumipigil sa kanya. Umungal. Ang kanyang taybak ay umindayog pataas at pababa. Wala nang natitirang oras si Yvonne. Mamamatay siya upang makuha ang Phoenix Field. Gayunpaman, ang Elysium Gate ay seryosong mas maraming bilang. Nawala sa kanila ang ikalimang bahagi ng kanilang mga miyembro. Si Daryl ay natabunan ng dugo. Nawalan siya ng bilang sa kung ilang tao ang kanyang pinatay at kung ilan ang mga pinsala na kanyang natamo.
Hindi niya may iba-iba. Kung ang dugo na ibinabad niya ay kanya o hindi. Ang kanyang isip ay nawala, at ang kanyang kamay ay isang hindi mapigilan na makina. Mga kapatid na Elysium Gate. Makinig kayo. Umungol si Daryl. Zephyr. Akayin ang koponan sa sulok ng Timog Silangan. Nimbus. Akayin ang koponan sa kanto ng Northwest. Levin. Akayin ang koponan sa kanto ng Northeast. Bolt. Akayin ang koponan sa sulok ng Southwest. Henry B. General. Akayin ang koponan sa gitnang. 10 langit na mga masters, takpan para sa lahat. Umungol si Daryl sa kanyang namamaos na boses. Sa emerhensya, iyon ang porma sayon na binalak niya. Kung hindi man, lahat sila ay mamamatay doon. Ang porma sayon ay tinawag na Dragon Tiger Formation. Ginamit ito noong sinaunang panahon ng 3 kaharian ni Zhugliang. Kabanata 575. Bang! Ang mga miyembro ng Elysium Gate ay nagmadali sa pagbuo na inatasan ni Daryl. Walang silbi. Ang isang matanda ng sektang Kunlun ay tumawa, pinangunahan ang kanyang mga kasapi at sinisingil patungo sa mga miyembro ng Elysium Gate. Kapag naitakda ang pagbuo, ang mga kasapi ng Elysium Gate ay bumuo ng isang malakas na pader upang mapanangga ang kanilang sarili mula sa pag-atake. Walang paraan na maipasok ito ng sekta ng Kunlun. Nakipaglaban ang magkabilang panig para sa hindi mabilang na pag-ikot, pagdurusa at pagkamatay. Gaano kahanga-hanga na ang isang pangkat ng 3,000 tao lamang ang maaaring ipagtanggol laban sa 30,000 katao. Ang lulong at pagpatay ay sumaikop sa buong Kunlun Mountain, dumadaloy ang dugo sa buong paligid. Ang tunog ng kakatok ng sandata at ang pagsigaw ng sakit ay tumutugtog sa hangin. Ang magkabilang panig ay pumatay sa init. Sa wakas, pagkatapos ng pakikipaglaban ng higit sa kalahating oras, isang higanteng figure ang lumitaw sa mga hagdan ng bundok. Si Leroy iyon. Nagtanim siya sa pangunahing bulwagan at higit sa lahat, kritikal na yugto. Gayunpaman, matapos marinig ang tunog ng labanan sa mahabang panahon, pinagsapalaran niya ang kanyang paglilinang at umalis patungo sa pangunahing pasukan. Galit na galit siya nang makita ang hindi mabilang na mga miyembro ng Kunlun na nasugatan o namatay. How dare you? Napatingin si Leroy kay Daryl. Hindi na inaasahan na ang inutil na tao ay dumating sa pag-atake. Nakita ni Leroy ang mga miyembro ng Elysium Gate na sumusunod kay Daryl, ngunit hindi niya alam na si Daryl ay ang indomitable Darby. Natigilan siya at sumigaw, "Daryl! Sumali ka sa Elysium Gate, kaya't ang kayabangan. Paano ka darating upang istorbohin ang sektang Kunlun? Mamamatay ka ngayon." Sinangil ni Leroy si Daryl gamit ang kanyang Crescent Moon Blade na nasa kamay. "Leroy, ibigay mo ang Phoenix Pill." Umungol si Daryl at walang takot na tumakbo papunta kay Leroy. Nawala na sa isipan ni Daryl ang antas ng pagkakaiba sa pagitan ni Leroy at ng kanyang sarili. Napuno ng isipan niya si Yvonne. Ang tanging bagay lamang sa kanya ay mamatay si Yvonne kung hindi makuha ang Phoenix Pill. Slam! Nagsalubong ang mga kamao ni na Daryl at Leroy. Tumalbog si Daryl at lumipad pabalik habang nagsusuka ng dugo. Si Daryl ay nasugatan na ng malubha, ang welga ay halos sanhi ng pagpira-piraso ng kanyang katawan. Daryl, nag-aapoy ang mga mata ni Dax. Inalis niya ang kanyang palakol sa unahan upang humiwalay sa mga miyembro ng Kunlun, inaasahan na iligtas si Daryl. Gayunpaman, imposible napakarami sa kanila. Napapaligiran siya, "Umalis ka! Umalis ka!" Baliw na sigaw ni Dax. Dahan-daang tumayo si Daryl na may damugong dugo sa kanyang damit. "Phoenix Pill. Ibigay mo ang Phoenix Pill." Napatingin si Daryl at sinigawan si Leroy. "Haha." Tumawa si Leroy na para bang narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro. "I can give you the Phoenix Pill. You have to come to get it yourself." Hinuyam ni Daryl ang kanyang mga ngipin, hinaladkad ang kanyang katawan patungo kay Leroy. Phoenix Pill. Si Daryl ay mahina na nag-charge ng mahina sa kanyang blood-drinking sword sa kanyang hawak. Pinahinto ni Leroy ang dalang espada ni Daryl gamit ang dalawang daliri at ngumiti. "Ikaw na walang silbi, iniisip mo pa rin ang Phoenix Pill." Sinipa niya si Daryl sa dibdib, pinapadalhan siya ng kasing ilaw ng saranggola na halos 20 talampakan ang layo. Basag ang kanyang buto-buto nang damapo siya ng mabigat. Ang mga hakbang. Naramdaman ni Daryl na naghiwalay na siya, ngunit tumayo ulit siya. "Bigyan mo ako ng Phoenix Pill." Malamig na sabi ni Daryl at kinarga ulit kay Leroy. "Hindi, Daryl.
Hindi, sigaw ni Dax nang makita ang ginawa ni Daryl. Luha at dugo ang dumaloy sa mukha niya. Hindi siya marinig ni Daryl. Dahan-dahan siyang lumakad papunta kay Leroy. Ang Phoenix Pill, ibigay mo. Humungol at samuka ng dugo si Daryl ng sabay. Kabanata 576. Haha. Halika, kumuha ka pa ng 2 hakbang, at bibigyan kita ng Phoenix Pill. Ngumisi si Leroy habang inaasar si Daryl. Nabasa sa dugo si Daryl. Nag-iwan siya ng isang bakas ng dugo sa bawat hakbang na kanyang tinahak. Phoenix Pill, Phoenix Pill. Paulit-ulit na ulit ni Daryl. She asterisk T. Bakit mo pa iniisip ang Phoenix Pill na malapit ka ng mamatay? Malamig na sigaw ni Leroy. Nawala ang pasensya niya. Maaari mong kunin ang Phoenix Pill sa iyong susunod na buhay. Mamamatay ka ngayon. Itinaas ni Leroy ang kanyang Crescent Moon Blade at iginiba ito patungo kay Daryl. Daryl, sigaw ni Dax. Nais niyang iligtas si Daryl, ngunit pinalibutan siya ng mga miyembro ng Kunlun. Nakita ni Daryl ang talim, alam niyang hindi siya makakatakas. Pumikit siya at sumuko na sa pagtatanggol sa sarili. Bang! Bigla, may malakas na pag-crush ng mga metal na tumatama sa bawat isa. Isang mahabang taybak ang lumipad mula sa malayo at dumapo sa Crescent Moon Blade, hinaharangan ang kay Leroy. Pag-atake. Mula sa isang distansya, 10,000 ng mga miyembro ng Eternal Life Palace sekta ang naninangil sa kanila. Nanguna sa grupo ay isang lalaking naka-white shirt, may hawak na feather fan. Si Chester iyon. Daryl, Dax. Galit na galit si Chester nang makitang pareho silang puno ng dugo. Atake. Patayin lahat, sigaw ni Chester. Ang lahat ng mga miyembro ng Eternal Life Palace Sect ay nagsingil ng pasulong, habang ang 4 na mga hari ng Guardian ay sinisingil kay Leroy. Ang buong Kunlun Mountain ay napuno ng mga sigaw ng labanan. Ang labanan ay tumagal ng 1 pang kalahating oras. Sa ilalim ng pag-atake ng Elysium Gate at ng Eternal Life Palace Sect, lahat ng 30,000 miyembro ng Kunlun ay bumagsak sa lupa. Tinakpan ng pulang dugo ang buong pangunahing bulwagan. Walang naiwan na nakatayo. Bang! Sa kabilang banda, hindi na naipagtanggol pa ni Leroy ang kanyang sarili. Nagsuka siya ng dugo habang siya ay napapaligiran ng Henry B. General, ang 4 na Warlords, ang 10 Heaven Masters, at ang Eternal Life Palace Sect's 4 Guardian Kings. Kasama ni Dax, 20 sila. Slam! Sinuntok ni Dax ang dibdib ni Leroy. Lumipad siya sa pangunahing bulwagan, pinindot ang mga haligi bago bumagsak ng malakas sa lupa. Inambush mo ako. Lahat kayo. How dare you? Galit na sigaw ni Leroy habang sumusuka ng mas maraming dugo, mukhang mapatla at mahinang slap. Sinampal siya ni Chester at malamig na tinitigan. How dare you claim to be ambush? Si Sect Master Darby ay inatake ng daan-daang mga mula sa 6 na sekta. Sino ang totoong halimaw dito? Ikaw. Hindi na nakapagsalita si Leroy. Nanginginig ang buong katawan niya. Mamatay ka, malamig na sabi ni Dax at itinaas ang kanyang palakol. Si Leroy, ang Sect Master ng Kunlun Sect, ay nagtanim ng madilim na paraan. Gumawa siya ng masamang gawain na nararapat sa kanya. Mamatay. Pare, sa sandaling iyon, isang batang babae ang sumugod. Ang batang babae ay tumingin na pakarilag, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng luha. Anak siya ni Leroy na si Lydia. Lumuhad siya sa lupa, yumuko sa lupa, mga kapatid, nagmamakaawa ako sa iyo. Mangyaring pakawalan ang aking ama, nagmamakaawa ako sa iyo. Yumuko ang dalaga. Sa lupa, natabunan ng dugo ang noo niya. Mga kapatid, nakikiusap ako sa iyo. Ibibigay ko ang Phoenix Pill. Dumadaloy ang luha ni Lydia sa pisngi. Inilahad ni Lydia ang kanyang mga kamay upang ibunyag ang isang maliwanag at may kintab na malakristal na bato. Bilog ang bato, at mukhang buhay ito. Ito ang kayamanan ng Kunlun Sect, ang Phoenix Pill. Sa kanyang blood-drinking sword na nakaturo kay Leroy, tumawa si Daryl, haha. Sa kabila ng pagtawa, ang puso niya ay nasasaktan. Galit na sinulyapan niya si Leroy habang hindi mapigil ang dumaloy ang luha niya. Humiling si Daryl. Huli na. Huli na para sa iyo na ibigay ang Phoenix Pill. Huli na, ungol ni Daryl. Matapos ang isang mahabang labanan, si Yvonne ay may kalahating oras lamang upang mabuhay. Hindi ito makakatulong kahit na mayroon siyang Phoenix Pill. Pinagpapawisan na lahat si Leroy. Ano?
Huli na. Si Leroy ay napatay na nagtataka pa. Ang Phoenix Pill na ito ay maaaring magpagaling sa mga may sakit na pangmatagalan. Maaari mo itong kunin upang pagalingin si Miss Young. Magaling siya, haha. Malamig na ngumuso si Daryl at sumigaw, si Yvonne ay nasa Donghai City. Kahit na bumalik ako sa Phoenix Pill sa Donghai City nang hindi nagpapahinga, huli na. Kailangang mamatay ka ngayon. Kabanata 597. Si Daryl ay nasalanta. Pinatay mo si Yvonne. Ikaw yon. Gusto kong mag-higanti. Sinangil niya kay Leroy. Teka, may oras pa. Maliligtas mo pa rin si Miss Young. Sigaw ni Leroy, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. May isang snow eagle sa likuran ng Kunlun Mountain. Ang agila ay maaaring lumipad sa matinding bilis. Maibabalik ka nito sa Donghai City ng mas mababa sa isang oras. Ang agila ng nyebe ay isang regalo kay Leroy mula sa Emperor ng Bagong Daigdig. Ang snow eagle ay isang napakabihirang ibon sa New World. Ang laki ng katawan nito ay mas malaki kaysa sa anumang ordinaryong agila. Ito ay mayroon ding isang napakamabangis na karakter. Sinabing ang Emperor ng New World ay ginugol ng 3 taon sa pag-amahin ang agila. Nang sumali si Leroy sa Bagong Daigdig, ang New World Emperor ay natuwa. Ibinigay niya sa kanya kapwa ang madilim na paraan at ang Snow Eagle. Itinago ni Leroy ang Snow Agila bilang kanyang kayamanan mula pa noong makuha niya ito. Gayunpaman, hindi siya nagatubiling ialok ito kay Daryl upang isave ang kanyang sariling buhay. Bakit kakailanganin niya ang isang Snow Eagle kung malapit na siyang mawala sa kanyang buhay? Lumuhad si Leroy at yumuko kay Daryl. Sect Master Darby, patawarin mo ako. Mangyaring extrain ang aking buhay. Siya ay hindi. Mas mayabang pa. Ano ang mangyayari sa kanyang anak na babae kung siya ay mamatay? Snow Eagle. Si Daryl ay may isang kislap ng pag-asa. Agad na inutos ni Chester ang kanyang mga tao. Magmadali, umalis ka at dalhin ang Snow Eagle mula sa likuran ng bundok. Ang ilang mga miyembro ng Eternal Life Palace Sect ay nagmamadali patungo sa likuran ng bundok. Mabilis silang bumalik, pinamunuan ang isang higanteng agila sa likuran nila. Ang higanteng agila ay natakpan ng walang bahid na puting balahibo, at ito ay may taas na 2 talampakan. Ang pula nitong mata ay tumingin sa sobrang alerto at talino. Nataranta si Daryl nang makita niya ang Snow Eagle. Mahigpit niyang hinawakan ang Phoenix Pill sa kanyang mga kamay at tumakbo papunta sa Snow Eagle. Inabot niya upang hawakan ang mga balahibo nito. Tama si Leroy. Ang agila ng nyebe ay isang mahiwagang nilalang. Lumuhad ito sa sahig sabay lapit dito ni Daryl. Natuwa si Dax. Haha. Daryl, may save mo na si Miss Young ngayon. Daryl, ngumiti si Chester. Magmadali, kailangan mong bumalik kaagad sa Donghai City upang iligtas siya. Maaari naming pamahalaan ni Dax ang mga bagay dito. Malaki. Pinahid ni Daryl ang dugo sa kanyang bibig at lumundag sa likuran ng Snow Eagle. Tinapik niya ng marahan ang leeg ng Snow sa leeg nito, halika na. Lumikha ang Snow Eagle ng isang malakas na bugzo ng hangin na pumapalibot sa kanila habang nagkalat ang mga pakpak nito. Lumipad ito sa langit sa sumunod na segundo. Sa isang iglap lang ng mata, ilang libong mga paa ang mga ito sa kalangitan. Ang katawan ni Daryl ay natabunan ng dugo. Ang puso niya ay napilid. Bagaman ang Snow Eagle ay naglalakbay sa bilis ng paglipas, inaasahan pa rin niyang mas mabilis ito. Sa Young residence sa Donghai City, ang magandang looban ay nasira ng nagpapatuloy na pagtatalo sa bulwagan. Si Kingston Young ay nakatayo sa bulwagan, na mukhang nababagabag. Nakatayo mismo sa kanya si Samantha, ang mga kamay ay nasa baywang. Kingston, anong uri ng anak na babae ang pinalaki mo? Sumigaw siya, alam ni Yvonne na siya ay may asawa. Paano niya pa siya maaakit? Nasaan ang dignidad niya? Si Samantha ay nagpatuloy. Dahil ang kagustuhan ng iyong anak na babae sa walang silbi, ibibigay ko ang walang kabuluhang manugang na ito sa pamilyang Young. Tumayo si Lily sa tabi ni Samantha at hinayla ang braso. Ina, tama na, bulong niya. Pinabalik ni Samantha si Yvonne sa Young residence. Galit na galit siya, at sumabog siya. Tinuro niya si Kingston at sinimulang pag-alitan siya. Hindi naglakas loob si Lily na magsalita sa harap nila bilang respeto. Nanginginig si Kingston. Ayokong makipagtalo sa iyo, iginiit niya, hindi ka maligayang pagdating dito. Mangyaring umalis.
Si Yvonne ay nawala ng ilang araw. Pinadala niya ang lahat na naghahanap sa kanya. Tuwang-tuwa siya nang makita niyang pinauwi siya ni Samantha, ngunit nagulat siya at nasaktan ang puso nang makita ang kanyang anak na mukhang mapatla at mahina. Bago niya maintindihan kung ano ang nangyari, nagsisigaw na si Samantha, at nagkulong si Yvonne sa kanyang silid. Kabanata 578. Ikaw anak na babae ay hindi mabuti, malamig na dumura si Samantha. Samantha, maaari mo na ba itong pigilan? Kumunat ang ngipin ni Kingston. Sa buong buhay niya, siya ay isang respetadong tao. Hindi pa siya napapagalitan ng ganoon karami. Sa sandaling iyon, bumukas ang pangunahing pinto ng young residence. Isang lalaki na natabunan ng dugo ang sumugod. Si Daryl iyon. Yvonne, nasaan ka? Pulang-pula ang mga mata ni Daryl. Bagaman ang Snow Eagle ay mabilis na lumipad sa buong paglalakbay, 4 na oras na mula nang matanggal ang mga karayom na pilak sa braso ni Yvonne. Humigpit ang dibdib ni Lily nang makita niyang tumatakbo si Daryl. Si Daryl ay nawawala sa nakaraang ilang araw. Hindi niya sinabi kay Lily kung saan siya nagpunta. Bagaman sa wakas ay nakita na siya nito, ang naiisip niya lang ay si Yvonne. Nagalit si Samantha kaysa dati. Mahal, nakikita mo ba ito ngayon? Wala kang pakialam sa iyo. Ayoko. Alam kung saan siya nagpunta, ngunit ang unang ginawa niya ay maghanap ng B***. Galit na galit si Daryl. Malinaw niyang alam na wala sa kanila ang magsasabi sa kanya kung nasaan si Yvonne. Sumugod siya papunta sa kwarto niya dahil dapat nandoon siya. Tulad ng inaasahan, sa pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Yvonne na nakahiga doon na walang galaw na nakapikit. Yvonne. Hindi mapigil ang umiyak si Daryl, at umikot ang kanyang isip. Malinaw na naramdaman niya na hindi na humihinga si Yvonne, at talagang mahina ang pulso nito. Lahat sila ay palatandaan ng isang taong namamatay. Yvonne, huwag mo akong takutin. Mangyaring huwag mo akong takutin. Sigaw ni Daryl. Niyakap niya si Yvonne malapit sa dibdib niya. Napalunok siya. Bakit? Bakit hindi mo ako hinintay? Yvonne, gumising ka. Ako, si Daryl, ang asawa mo. Ikakasal lang kami. Hindi mo ako basta-basta may iwan, nasamid siya, hindi mapigil ang dumaloy ang luha. Kinilig niya ng mahina si Yvonne. Itinulak niya ang Phoenix Pill sa bibig ni Yvonne habang umiiyak, umaasa para sa isang himala. 1 minuto ang lumipas, pagkatapos ay 2 minuto, at isa pang 5 minuto. Matapos ang 10 minuto ay lumipas, si Yvonne ay hindi pa rin nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng paggising. Ang puso ni Daryl ay lumubog sa ilalim ng lupa, ngunit pinanghahawakan niya ang pag-asa. Hawak niya ng mahigpit ang mga kamay ni Yvonne at walang katapusang nagramble. Yvonne, magiging maayos ka. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring gisingin mo. Si Daryl ay nalungkot ng puso. Magsisisi siya sa kanyang buong buhay kung namatay si Yvonne. Bang! Sinipa ang pinto. Pumasok sina Samantha at Lily. She asterisk T. Gaano ka nakakahiya? Paano ka naglakas ng loob dito? Pinandilatan ni Samantha si Daryl. Pupunta ka agad dito para sa isang date kasama ang B** na ito. Nakakahiya ka, Daryl. Tinaas ni Samantha ang kanyang tinig at tinuro si Daryl, hayaan mong sabihin ko sa iyo ngayon. Kahit na ano, kailangan mong mag-ayos ng diborsyo kay Lily. Ikaw na walang silbi na bagay. 3 taon na ngayon. Panahon na para iwanan mo ang aking pamilya. Galit na galit si Samantha at isubo na ang kanyang tuktok. Palagi siyang pinahahalagahan ni Lily, ngunit nakipagrelasyon siya sa ibang babae. Paano siya naglakas loob na gawin iyon? Gusto niyang wakasan agad ni Lily ang relasyon sa kanya. Umalis ka. Binitawan niya ang mga kamay ni Yvonne at sinigawan sila. Hindi na kinaya ni Daryl ang pagsaway. Namumula ang mata niya. Kabanata 579. Nang tawagan siya ni Yvonne kanina, nahulaan na ni Daryl na si Samantha ang nagtanggal ng mga karayom na pilak ni Yvonne. Hindi na niya ito kinaya matapos marinig ang lahat ng kakilakilabot na mga salita na lumabas sa bibig ni Samantha. Tinatanong mo akong umalis. Galit na galit si Samantha nang marinig ang sinabi ni Daryl. Si Lily naman ang galit na galit. Daryl, paano mo makakausap si inay sa paraang iyon? Ang kanyang puso ay nabasag nang makita niya si Daryl na nakahawak sa mga kamay ni Yvonne nang siya ay pumasok sa silid.
Ngayon na mayroon kang isang relasyon sa kanya, wala ako sa iyo, ngunit hinihiling mo sa aking ina na umalis ngayon. Napaisip si Lily. Siya ay nababagabag. Bumantong hininga. Huminga ng malalim si Daryl. Nawasak siya mula nang wala pa ring malay si Yvonne. Sinabi niya kay Lily, si Samantha ay iyong ina, hindi akin. Nanginginig si Lily nang marinig iyon. Nakaramdam siya ng pagkabigo. Si Samantha ay nagtutuya pa rin nang siya ay pinagalitan. Ikaw na walang pasasalamat na tao. Sa nagdaang 3 taon, ikaw ay nanatili at kumakain sa aking bahay. Palaging iginagalang ka ng aking anak na babae, at ganito mo siya gagantimpalaan. Mas malala ka kaysa sa isang hayop. Ako ang walang silbi. Ako ang mas masahol kaysa sa isang hayop. Mahigpit na ikinuyom ni Daryl ang kamao. Ang lahat ng galit na itinabi niya sa nagdaang 3 taon ay sabay na sumabog. Ilang buwan lamang ang nakakalipas. Nang maubusan ng pondo ang pamilya Linden at kailangang ibenta ang iyong pagbabahagi upang manatiling nakalutang. Ako ang nagtanong kay Paul mula sa Dragon Tech na kumuha ng 50% ng mga pagbabahagi. Ang pagbabahagi ay ibinalik sa iyong anak na babae. Sumigaw si Daryl ng pulang mga mata. Bukod dito, ako ang nag-utos sa kalihim na si Pearl na makipag-ugnay kay Lily tungkol sa pakikipagtulungan ng pamilyang Linden sa Platinum Corporation. Hindi ako tumawag sa iba. Isang buwan na ang nakakalipas nang habulin ng pamilya Linden si Lily sa labas ng pamilya, kailangan niyang kumita ng pera sa online. Ang milyong perang nakuha sa kanya ay nagmula sa AIM. Tuluyan nang nawala sa isip niya si Daryl. Marami akong nagawa para sa pamilyang Linden, ngunit paano mo ako tinatrato? Sa nagdaang 3 taon, alin sa inyo ang nagtrato sa akin tulad ng isang tao? Sa iyong mga mata, mas malala ako kaysa sa isang aso. Ang buong katawan ni Daryl ay nanginginig si Samantha na nakakuyom ng ngipin, hindi matagpuan ang mga salitang sasabihin. Ilang segundo ang lumipas, tumawa siya. Bakit ka nagsasalita ng sobra ngayon? Mga walang kwentang tao lang ang magsasalita tungkol sa kung anong kabutihan ang nagawa nila. Paano kung ikaw ang pinakamayamang tao sa Donghai City dati? Wala ka pa ring tao ngayon. Napagtanto ni Samantha na siya ay mali. Sa totoo lang, maraming nagawa si Daryl para sa kanyang pamilya. At saka, bakit galit na galit ka? Pinauwi namin ni Lily si Yvonne. Bakit ka ba madrama? Wala siyang malay ngayon, ngunit hindi ako ang gumawa ng walang malay sa kanya. Tumingin sa kanya si Derry at dumura, alam mo bang hinayaan ni Yvonne sa Kunlun Sect na maubos ang kanyang espiritu para lang mailigtas niya ako. Ang mga karayom na pilak sa kanyang mga braso ay inilaan upang siya ay buhay. Mabuhay lamang siya ng 3 oras nang isang beses tinanggal sila. Patuloy na dumadaloy ang luha ni Daryl. Mayroon lamang akong gamot na makakapagligtas sa kanya, ngunit huli na. Huli na. Nanginginig si Lily sa pagkakasala. Humingi siya ng paumanhin, paumanhin, paumanhin. Hindi namin alam ang tungkol sa kahalagahan ng 3 mga karayom na pilak. Hindi makapagsalita si Daryl. Kabanata 600. Kinagat ni Samantha ang labi at pinandilatan si Daryl. Sino ang sinusubukan mong lokohin? Mamatay ba talaga siya sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng 3 karayom? Inay, please stop. Malungkot talaga si Daryl. Kasalanan namin iyon. Huwag na kayong magsalita. Pinadyak ni Lily ang mga paa. Ikaw walang kwentang babae. Saway ni Samantha. Nasaan ang yabang mo? Napagtanto ni Samantha na siya ay mali, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Lily, anong nangyari sa iyo? Ano ang binigay niya sa iyo? Kahit na mayaman siya dati, mahirap siya ngayon. Bakit ka dapat kasama? Mabuti naman noon. Hahayaan na lang kita. Hindi na ako ang iyong ina. Lilipat na ako bukas. Uuwi ako at ibabalot ko ang aking gamit. Natapos na namin ang aming relasyon. Galit na sumugod si Samantha palabas ng silid. Sumugod si Lily pagkatapos kay Samantha, labis na nag-aalala. Inay, makinig ka sa akin. Palayo ng palayo ang boses nila. Hindi pinigilan ni Daryl ang dalawa na umalis. Siya, nakaupo sa tabi ng kama, ganap na nawasak. Nadama niya ang pagkabigo sa pagtingin kay Yvonne, na ang mga mata ay nakapikit pa rin. Yvonne, mangyaring huwag kang umalis. Ipakita sa akin ang ilang mga palatandaan kung maririnig mo ako. Galawin ang iyong mga daliri, kumurap kahit ano. Mangyaring, ako ay nagmamakaawa sa iyo, marahan na tawag sa kanya ni Daryl.
Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Yvonne, nagdarasal para sa isang himala. Sa kabilang banda, si Samantha ay mabilis na lumakad sa labas ng tirahan ng Young kasama ang kanyang mga stilettos na napadyak sa kalye. Puno ng galit at pagkabigo ang kanyang mukha. Bulong niya sa sarili habang sumugod. Ang inutil ay mayroon ng ibang babae. Bakit mayroon akong isang ulok na anak na babae? Hinay, hintayin mo ako. Naglakad si Lily palabas ng Young tirahan at tumakbo sa kanya, mukhang nag-aalala. Bigla, may isang kotse na nagmamadaling lumapit sa kanya nang marating niya ang gitna ng kalsada. Screech. Pinalo ng driver ang preno, ngunit huli na. Natigilan si Lily, ang bilis ng takbo ng sasakyan, at wala siyang maitago. Bang! Malakas na tinamaan ng sasakyan si Lily. Lumipad siya na kasing ilaw ng isang bulaklak. Talulot bago lumapag sa kalsada. Ang kalsada ay pininturahan ng kanyang dugo. Lilibod, sumigaw si Samantha sa tuktok ng kanyang baga. Tumakbo siya at hinawakan si Lily habang nagsisimulang umiiyak. Lilibod, anak ko, umiiyak siya, at nabasag ang kanyang puso. Hindi tumugon si Lily, anak, mangyaring huwag mo akong takutin. Magiging maayos ka, dumadaloy ang luha ni Samantha. Inilabas niya ang kanyang cellphone at idinial ang emergency number. Kumusta? Magpadala ng ambulansya. Mangyaring isave ang aking anak na babae. Matapos ang tawag, niyakap ni Samantha si Lily ng mahigpit at umiyak. Pakiramdam niya ay parang hiniwa-hiwalay ang kanyang puso.